Good day everyone. Yan, so may bago tayong topic. Ang topic natin sa araw na to yung about sa buy and sell. No. So, alam ko nakaka-relate yung iba dito na kapwa ko buy and sell. So, pero marami ring buyers na mostly naririnig to or parang ito yung lagi nilang sinasabi. No, bakit nga daw pag nalaman nilang buy and sell yung pagbibili ng isang motor nila, kunyari, so biglang humihindi sila yung seller, no? Or pag buyer naman, pag nalaman nilang, "Kuya, buy and sell po ba kayo?" So pag nalaman nilang ikaw nagbebenta ka ng sasakyan o motor, then nalaman nilang buy and sell ka, minsan umaayaw. So bakit nga ba? No. Marami kasing factor eh. So katulad nga yung nangyari lately lang, no? Yung kay AC Garage, kung familiar kayo. Yung kay AC Garage, ang nangyari kasi noon, nagbenta siya ng unit o ng kotse niya. No, kilalang ano rin siya, kilalang buy and sell din siya. Until now, marami siyang binibentang units. So, ang nangyari doon, may bumili, parang within o wala pang 24 hours, nasira agad yung sasakyan. So, binabalik nung seller. Pero eto sila Sir AC Garage, ayaw ibalik. Ay, ayaw nilang i-refund, no? So, parang nagkaroon ng diskusyon or pag-aaway, pagtatalo. So, yun lang. So, I think isa yung reason na yun kung bakit yung mga buyer natatakot bumili sa buy and sell. No, kami mga buy and sell, no? So, marami rin akong sa loob ng 5 years ako nagbebenta ng motor tsaka kotse. Marami rin akong narinig na sa buyer ko pag nung nalaman nilang buy and sell ako, minsan humihindi. So, sa chat pa lang sa Messenger, umaayaw na. So, yun, hindi ko naman pinipilit na, syempre, para kung okay lang naman sa akin, nire-respeto natin yung ganun na desisyon. Pero sana lang, yun nga. So, sa buy and sell kasi, sa industry namin, lalo sa mga kapwa nating buy and sell, mahirap lumagay sa galitong sitwasyon, di ba? So, maraming factors. Meron kasing dalawang klase kasi ng buy and sell, no? So, merong syempre, yun lang, good and bad, di ba? So, kung nasa good ka, o nasa bad ka, di ba? Meron kasing marami kasing buy and sell. Pag bumili ng unit, tapos, kunyari, for example, bumili ng motor, pag uwi sa bahay, alam na nila yung issue, nakita na nila. Syempre, upon checking din naman agad nakikita eh. Hindi mo naman i-check ng 4 hours, 5 hours para lang makita mo talaga yung motor mo, kung ano yung sira, di ba? Kung ano yung issue. Pero pagdating sa bahay, halos kinabukasan doon nalalaman lahat ng buy and sell, no? So, kami, doon namin nakikita, minsan, yung ibang buy and sell, pag bad, diba, yung sinasabi natin dalawang klase, pag bad na buy and sell, napunta ka sa bad na buy and sell, tinatago nila yung issue. So, especially, kunyari sa makina, nalaman nila, may katok yung makina, no? May tama yung block, yung mga ganun, may gasgas, may usok, no? So, tinatago ng ibang buy and sell. So, syempre, apektado, in general, lahat ng buy and sell. Di ba, no? So, kaya minsan, nagiging pangit yung image ng bawat isa dahil sa mga ganong senaryo. So, meron namang mga maayos talagang buy and sell. Like, katulad ng mga kasa. Yung auto shop na second hand, di ba? Yung surplus cars. Yung may shop talaga. Yun, buy and sell din yun eh. So, shop lang siya kasi nga mas maraming unit yung nandoon, naka-display. Pero trusted kasi nga lahat ng units nila, hindi sila naglalabas ng may issue. Kaya nga may tinatawag silang casa maintained, 'di ba? Pag sinabing casa maintained, automatic 'yun, maayos yung sasakyan na 'yun. Meron man sobrang minimal yung issue.
Yun, kaya sa mga ano, sa mga kasa, yun, sa mga surplus cars na shop. So, sure ka naman na halos walang issue yun. Pero, syempre, mataas yung value. Halos minsan dumodoble yung value. No, unlike sa kami, mga single lang na proprietor na buy and sell. So, syempre kami, mga buy and sell, pag bumili kami ng unit, motor, or kotse man, nabili namin sa ganitong halaga, for example, 100,000, mamibenta namin yung papatong lang kami, pinakamataas na 20,000. So, syempre, negotiable pa yun upon viewing. So, ninego pa si buyer, less 5,000, 10,000. So, ang kita namin minsan, 10,000 or 5,000 na lang. To be honest, yun talaga ang kita namin mostly. Hindi ko sure sa ibang buy and sell, pero most of the buy and sells ganun ang kitaan, sa 5,000 hanggang 20,000, ganun lang nagre-range. I think wala kumikita ng more than, pera na lang kung sports car, yung mga ganun, talagang high end na, di ba? Pero yung mga tinatawag na low budget, yun yung mga 90s model na car, yung mga Civic. Alam mo yung mga Civic na LXI, ano ba, yung 1995, yung mga bigote, yung ganun. Ang kitaan dyan nasa 20 pababa lang. I think walang kumikita ng 50 pataas. So, ganun lang naman ang buy and sell. Tapos paulit-ulit lang. Every week may nabebentang ganun. So, may mga pagkakataon din na minsan halos walang kita. Bakit? Kasi nga, pag nakuha namin yung motor or yung unit, so hindi namin malalaman eh. Hindi mo naman malalaman kahit sino man. Hindi mo malalaman talaga yung pinaka-issue niya hanggat hindi mo na long ride o na i-drive mo ng mahaba. Basic lang kasi naman yung tinitingnan syempre kapag tumitingin ka ng isang motor or kotse. Basic lang, which is makina, di ba? Kung may usok man, may tagas man, yung mga ganun. Ano pa ba, may usok man o wala. Tapos tatanungin mo lang yung history dun sa first owner or yung seller kung ano yung mga issue. So yun lang yung mostly tinitignan mo, nag-overheat ba o hindi. Pero hindi mo siya ma-check on the spot na kung masabi mo talagang perfect, yung masabi mo walang issue. Meron at merong issue. Kayang pagdating sa bahay, doon namin nakikita, minsan doon na namin nararamdaman, kinabukasan na after 2 to 3 days, doon na nararamdaman yung mga issue. So, minsan syempre, ako, bilang buy and sell, yung sinasabi ko nga minsan walang kinikita. Minsan ano pa, minsan palabas pa. Yeah, to be honest, palabas pa. Kasi nga, pinapagawa po muna namin yon. Kami mga ano po, yung talagang mabuti naman sa buy and sell. No, yung honest talaga sa buy and sell. So, pinapagawa namin yon. So, minsan may pinagawa akong sasakyan dati, Chevrolet Spark. Yan. Makikita nyo yun sa post ko sa Facebook. Matagal na rin, parang 2022, 3 o yata, 2023. Nabili ko siya ng 100,000. So, binibenta ko siya ng 140, 120, parang ganun. Para at least negotiable. Doon ako papalo dun at least may kita ako. Pero, in a long run, nagkaroon ng issue. So, gumastos ako ng almost 30 to 33, ganun, mga ganun. 33,000. Mahal po kasi ang piyesa ng Chevrolet. Sobra. Mahal po. Mga US cars, US brands. So, yun. So, nabenta ko siya 125. Ayan. Kahit mag-comment po yung nakabili nun, I think, di ba, 125 na yung nabili yun. So, kung nakita nyo yung gastos ko na 33,000. So, ano pa ako, paluwal pa. So, may mga ganun po, may mga ganung instances. Ayaw naman kasi nating ibibenta natin na ipapasa lang yung issue. So, inaayos muna natin siya para at least magamit talaga ng matagal kahit paano nung buyer. Ganun po yun. So, may mga ganun lang po. Meron namang instances na pag matagal na sa yung unit, walang bumibili, parang isang buwan na. Misa kahit 2,000 patong, pwede na, i-release na yan. Binibenta na namin ng ganun. I think pare-pareho ng yung ibang buy and sell dyan, di ba? Ayun, so, meron pang isang reason bakit kinakatakutan
yung mga buy and sell na bilhan o 'di ba? Kasi nga yung iba nagbebenta ng may tinatawag silang, di ko pa na-try, di ko alam kung ano yun. So parang tinatawag nilang lusot o ano tawag doon? Parang palusot. Yung galing kasa, tas nilabas siya, tapos bebenta mo ng walang ORCR or parang Xerox copy. Nakalimutan ko lusot ba? Sorry, hindi ko alam pa-comment kung ano yung tamang term. Pero parang ganun eh. Then, from kasa, ilalabas siya, brand new, ibebenta. Pero Xerox ang papers. So, pero hindi nakaw. So, parang, di ko alam kung paano nga yung ano nun eh, nung magiging setup nun. So, pero hindi siya lumalabas na alarm eh. So, yun yung isang kinakatakutan sa mga buy and sell na nagbebenta ng ganun. Which is hindi ko alam din kung ano, kung paano yun. Ah, Tapos iba pa, syempre, yung may yun nga, yun doon na sa may alarm, yung nanakaw na. So, minsan kasi yung buy and sell, bibili yan, syempre bibili. Lalo kung hindi naman first owner yung nabilhan, second owner lang din. Minsan, kunyari nakaw yung motor, 'di ba? So binili ni buy and sell. So kami, syempre hindi namin alam 'yon na ganun yung history. Minsan kasi pag wala pa yung plaka ng motor, hindi namin na-check kung may alarma. Pera na lang kung may kakilala ka sa LTO, matatawagan mo, pa-verify naman, 'di ba yung mga ganun. Which is yun yung sa akin meron akong ganun. Malaking tulong 'yon sa buy and sell. So yun, isa rin yun. So pag nabili niya ng may alarm or nakaw na motor, pag binenta doon sa seller, doon sa buyer, tas lumabas alarm na. So doon na nagkakaroon ng ano, iba-block na ng buy and sell yung buyer niya. So nagkakaroon din doon na ng pangit na image yung buy and sell, di ba? So yun, maraming ganun sa Facebook ako nababasa na mga incident na binablock sila, no? Yung mga buy and sell na yan, mga ganyan. So, dapat di kayo bumibili dyan. So, yeah, oo, may mga ganun po talaga. Hindi natin maiwasan. Pero, meron din naman mabubuting buy and sell. Talagang honest sa issue. So, isa pang story na nangyari sa akin. Actually, marami siya. Kukuha lang ako ng isang incident sa akin. Yun, yung isang motor ko, nabili ko siya. Nabili ko siya sa first owner. So, yun. First owner, tapos, alam ko naman yung issue. Yung parang sa oil seal niya, may tagas. Doon yung sa front shock. So, malaki kasi rin kahit paano yung gastos nun. Parang abutin din ng 1.5 ganun. So, then nung binenta ko na doon sa buyer, though, sabi ko, ma'am, check nyo muna yung motor, tapos sa pan-checking, okay naman na sa kanya, binili niya. So, umuwi na. So, yung pera, tumubo ako ng parang 8 or 7,000 doon. So, nung kinabukasan, nag-text siya or nag-chat yata nun. So, sabi niya, sir, bakit ganito? Di mo sinabi yung sa shock. So, di ba yung ganun? Yung na may tagas. So, nakalimutan ko din na actually na sabihin. No, sinabi ko kasi good condition, walang issue. So, on my fault. So, bilang tulong sa kanya, sabi ko, ma'am, sorry, hindi ko rin napansin. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Akala ko kako, na-check mo kasi as is where is. Kasi yun yung mostly sa buy and sell. As is where is. Pero, syempre, ako, hindi ako ganun eh. Basta kung alam ko naman yung issue, talagang sa akin pa lang, may issue ng ganun, tinutulungan ko yung buyer, no? So, sabi ko, ma'am, anong niyo pong gustong gawin? So, sabi niya, sige sir, papagawa ko na lang. Sabi ko, sige ma'am, i-check niyo po kung magkano. Tapos yun, sinabi niya sa akin kung magkano. So, ang ginawa ko, binalik ko yung pera, yung kung magkano na lang yung pagawa. So, parang ganun lang, tulong lang doon sa buyer, di ba? Yun, kasi, kung hindi mo siya tutulungan sa ganung paraan, lalong
syempre, iniingatan natin yung pangalan natin. So, sa Facebook, o, diba? Sa mga ganun, sa ano pa mang bagay, diba? Kasi pwede kanyang ibarangay, unang-una. Kasi NBI, yun. Naniniwala kasi ako sa ano, sa ganun na yung, syempre, pag nanloko ka ng tao, babalik at babalik yun sa'yo. Naniniwala ako sa ganun. Actually, nasa Bible naman yun di ba? So, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo, di ba? So, takot tayo sa ganun. Kaya hanggat maaari, tinutulungan naman natin kung naabutan siya ng issue na ganun, tinutulungan na lang natin kung paano maging masaya naman yung customer natin, yung buyer natin. So, isa pang istorya, share ko sa inyo. Kotse naman to na Mazda 323. Yun, old model. 1998 ata, yung 1997. So, nabili ko siya. Ayun, sorry. Yun, comment ako yung kay ma'am. Kung naalala mo pa yung storya na yun. Sana at least nandiyan ka, makapag-comment ka sa akin, di ba? So, yung nangyari sa atin na, yan, binalik ko naman yung cash, yung pampagawa dun sa motor. So, anyway, dun sa car, lalaki naman to. Actually, mag-asawa. Yung Mazda 323. So, syempre, ang post ko, good condition, whatever. Mga issue, ano lang, scratch, paint, ganun. So, sa makina, okay. Then, yung pagkabili niya, parang after 2 days, 2 days yun, or, I think 2 days yun, 2 days yun. May naramdaman siya sa clutch. So, nabili ko yun ng 50,000. Nabenta ko ng 65. So, 15 ang tinubo ko. So, sa akin, nagamit pa namin yun. Kami mag-iina. Nagamit namin yun. Malayo. Diba? Ginamit. Kasi ganun kami. So, bibili kami ng kotse. Gagala namin kasi excited. Excited ka. Gamitin yung kotse. Punta ka sa mall. Punta ka sa ganito. Minsan, nagbi-beach. Beach kami. Malayo talaga. Tapos pupunta minsan sa Pampanga kasi sa Pampanga nakatira yung wife ko. So yun, yung kotse na yun, yung Mazda 323, nagamit pa namin yun sa Pampanga. So sa akin naman, wala akong naramdaman na kung ano. Pero pagdating nung sa buyer, after 2 days, dun na nagkaroon ng problema, yung clutch. Parang lumulusot or parang hindi na kumakagat yung clutch lining sa kotse. So, sa akin, sabi ko, nag-chat si sir sa akin pabalik. So sabi niya, sir, ano ba tong, ano mo, syempre galit. So, ano ba tong binenta mo sa akin? Bakit ganito? Gusto niya ibalik yung kotse. Sabi ko, sir, ano po bang problema? Ayun niya, sinabi niya, clutch, lumulusot, mahirap ng umarangkada, gano'n. Sabi ko, sir, ano pong pwede kong gawin para at least, which is nandyan naman na yung sasakyan, nabili nyo na, clutch lang naman yung problema. Ano po ba na ang pwedeng gawin natin? Ayun, so ginawa namin, nag-canvas siya ng parang, yun, gagawa. Umabot yata ng 8,000. Lahat-lahat. Siyempre, pag alam naman yan ng mga mekaniko tsaka yung ibang gumagamit ng kotse. Kapag ang clutch mo, manual yun eh. Pag ang clutch mo ay palitin na, papalitan yan buo. Why? Kasi bubuksan na rin lamang, palitan na lahat. Housing, whatever, yung lining, ganun. So, ganun siya. So, 8. So, sabi ko, sir, sige, ano po pwede ko maitulong? So, sabi niya, sir, okay lang ba, singilin ko yung 8,000. So, sabi ko, sir, kasi 2 days na rin nasa iyo. Hindi ko, yung sa akin, to be honest, sabi ko, nagagamit ko po yan. Nalayo ko po yan ng biyahe. Yun, tapos, malumanay lang naman yung usapan namin. Tapos sabi niya, sige sir, kahit 5,000. Sabi ko, sige sir, walang problema yung 5,000. So yung, to make a long story short, yung 15,000, nakita ko, nag-less lang ako ng 5,000. May tubo pa rin na 10,000. So ganun po yun. So talaga minsan, papatalo ka sa ganun. Kasi nga, iniingatan mo yung pangalan mo. Diba? Tinutulungan din natin yung customer, yung buyer na maging masaya naman doon sa nabili niyang unit. Yung ganun. Siyempre, ayaw naman kahit paano, ayaw natin magkaroon ng, alam mo yun, sa after 1 year, 2 years, may kasamaan ka ng loob
'Di ba? Yung shout out dun sa kay Kuya nakabili. Taga dito lang yun sa amin eh, sa Pasig. Ayun, so Mazda 323. Yan, comment ka lang kapag pag naalala mo pa yung transaction natin. Ayun. Ayan, so papasalamat ako sa loob ng 5 years ko wala akong nakaaway na bumili sa akin at nabilang ko din or nagkasamaan ng loob. So meron man pero nagawa ng paraan. Kung gusto yun yung inaano natin dito sa topic na to. Kung gusto kong gawan ng paraan ng buy and sell. Kasi maraming pwedeng gawin para hindi na lumaki yung issue. Yung mga ganun, yung babalik yung sasakyan, babalik yung motor dahil may issue, mga ganun. So yun. Kasi sa buy and sell industry, hindi talaga wala namang policy sa ngayon walang policy ang Philippines. Parang return o yung refund. So, kahit sa bangko, alam niyo yan. Alam ng mga yan, ng mga gumagamit ng kotse na second hand or nakabili na. Kahit sa bangko, no return policy. Ibig sabihin, as is where is. Chinek mo yan on that day, kahit ilang oras ka mag-check dyan. Sa bangko, ganun kasi yung ginawa namin din that time. Tapos kapag nabili mo yan, yun na yun, as is where is yan. Kung ano man issue niyan, hindi na labas na sila doon yung bangko. So ganun. So yun, ganun siya. Inom lang ako. So ganun. Kaya pinapaliwanag natin to para sa mga audience, sa customer at magiging buyer pa natin. Para hindi lahat ng magiging customer natin o ibang tao ay ang pagtingin sa buy and sell is hindi maganda, 'di ba? Yung reputation ng buy and sell. So yun lang. Marami kasing ganun talaga ang ugali. So pero binabago nga natin eh. So sana may lumabas din yung ibang buy and sell diyan na mabubuti naman. 'Di ba? Na ganoon ang gawin, tulungan lang sa buyer tsaka sa customer. So, 'yun. Wala naman ako maabot sa point na parang nagpalit ako parang bumili sa akin tapos nagpalit ng unit. Walang ganoon kasi nga on my part, sorry. On my part, pinapaayos na lang natin or kung ano man yung expense, 'di ba? Kasi unang-una yun eh, kung 2 to 3 days lang naman tapos sa kanila naabutan. So pwede kayong mag-share, 'di ba? Pwede kayong mag-share. Pero kung yung tipong 1 month na tapos dun umabot yung sira, I think yun ang medyo hindi na tayo sa ganun. Siguro pwede nating i-assist na lang yung kung saan maganda magpagawa, 'di ba? Kung may kakilala ang mekaniko, pwede ko siyang tulungan. Yung ganun. Pero yung 2 to 3 days, kahit nga 5 days, kaya yun. Depende sa pyesa ng motor o yung kotse yung sira. So, iba-iba. Iba-ibang iba-ibang pyesa, iba-iba rin yung magiging issue or gaano katagal. So, yun. Alam na mo mekaniko yan eh. Pero mostly sa engine, wala naman. I think, pag engine ang sira, malalaman mo yan upon checking pa lang. So, ganun siya. Ang sinasabi kong hindi mo malalaman, yung mga ganyan, yung clutch lining, alternator, yan, yung nag-charge sa battery, yung battery mismo. Kasi mapapaandar mo yan eh. Kunyari, chinarge nung seller sa'yo. Diba? On that day, chinarge yung battery. So, kinabukasan or after 2 days pa malolobat yan. So, dun lang magkakaroon ng issue. Yun yung sinasabi ko na in a long run. So, ganun din sa overheat. Diba? Pag-overheat, upon checking, paandarin mo ng 10 minutes, kahit 30 minutes, hindi nag-overheat. Okay na yun. Pero in a long run, kapag kunyari pinunta mo ng Baguio, doon nag-overheat, doon mo malalaman na nag-overheat pala yung sasakyan ko or hindi na kinaya yung mga pipe, 'di ba? So yun lang. Kasi upon checking, good running condition naman eh.
Yun ang problema sa aming mga buy and sell. So, mahirap din. Kasi bibili kami ng as is ever is, syempre. Kung nabili namin ng ganun, yun na yun. Wala nang balikan din yun. So, pero meron din akong istorya na mabait yung seller, yung napagbilang ko. Sinabi, kinabukasan kasi nasira agad yung nabili kong sasakyan. So, sinabi ko sa kanya, ganun din, tinulungan niya ako na mapaayos. So, yun lang, tulungan lang, di ba? Hindi naman kailangan magalit agad dun sa nabilan mo o nagalit ka sa akin, yung nakabili sa akin. Kasi ano lang naman um, tulungan lang sa paggawa ng sa mga issue na ganun. So, yun. Pera na lang, wag lang siguro sa mga papeles, di ba? Talagang, ano yan, talagang refund yan kapag peke yung binenta mong CR, yung mga ganun, ORCR. Pero sa loob ng 5 years ko, wala naman akong, yun nga, yung last post ko, meron akong nakwento, nabenta ko ng sobrang mura, halos kalahati yung motor na yun kasi nga CR, hindi ko napansin na peke. Kasi sobrang, ano same ng original. Ayun lang. So yun, marami pa pwedeng pag-usapan sa buy and sell, no? So, I think yun lang muna sa ngayon. Sana yung mga customer at magiging buyer pa ng iba pang buy and sa ibang buy and sell na kausap nyo. Sana hindi po ganun yung maging ah, tingin nyo sa amin. So marami mabuti pa rin buy and sell. Yun lang. God bless everyone.